So yun, what's up mga Dapaw na? Welcome back sa ating channel, Aklan Flyers TV. So for today's video mga Dapaw is tatalakayin natin ngayon kung ano yung mga dapat natin gawin pagka tinamaan ng mga sakit yung kalapati natin. So kung gusto niyo malaman, tara! So yun mga Kadapaw, no? Welcome back sa ating channel. So ngayon nga mga Kadapaw, maraming nagtatanong sa atin kung ano daw ba yung dapat nilang gawin sa mga kalapati nila, lalong-lalo na pag tinatamaan ng mga sakit. So yung sakit ng kalapati, nag-umpisa yan sa mga going light, tapos yung adenovirus. So meron niya tayong kalapati dati na nagka-going light, tapos nagka-baliling, tapos nagka-adeno pa. So, siya si Kulatoy, no? So, napagaling natin yung mga Dapaw. So, magandang tamaan yung mga kalapati natin, maaga pa lang. Lalong-lalo na sa mga training, mga Dapaw, no? Kasi, dyan natin makikita yung mga ibon natin kung gaano sila kalakas. So, yung matitira dyan, mga Dapaw, yun yung mga kalapating matitibay. So, yung mga di natin nanasahan, yung mga kalapating hindi nakakaligtas sa sakit, yun yung medyo mahina yung tinatawag na immune system. So, sa experience ko mga Kadapaw, lalong-lalo na sa mga newbie, so, ginagawa nila mga Kadapaw, no? Napakaraming gamot yung pinapainom nila, nilalagay nila. So, sa akin mga Kadapaw, sa mga previous vlog ko, natalakay ko na yan sa inyo na herbal lang yung ginamit ko, tapos yung pangmanok na Tepox 48. So yun yung ginagamit ko mga Kadapaw, i-lista nyo yan, Tepox 48 yung hinahalo sa tubig. Tapos mga Kadapaw, yung pagkain niya, hindi ko siya pinapakain ng breeder mix o flyer mix. So pinapakain ko siya mga Kadapaw ng mga pellets. Yun lang yung pinapakain ko kasi hindi yan matutunawan, lalong-lalo na yung adenovirus. So verde yung ano niya, yung droppings niya, tapos hindi kumakain, pero madaming uminom ng tubig. So sa tubig tayo babawi. So bibili tayo ng Tepox 48, i-dilute natin yung Tepox 48 sa tubig para yung tubig merong gamot. Tsaka nilalagyan ko yan mga Kadapaw, sinusubuan ko yan umaga, hapon, tanghali ng sibuyas, tsaka yung tinatawag na yung dahon na mapait, yung yung serpentina, yan, serpentina na dahon. Medyo mapait yan mga Kadapaw, pero malaking tulong yan. So ginagawa ko dyan, yung dahon, isang dahon lang, kukuha ko ng dahon, tapos pipilipit kong bahagya at isusubo na sa ibon natin. So, yan yung ginagawa ko. Pagka tinatamaan yung ibon ko, hindi ko siya pinapaliguan. Iniintay ko yan mga Kadapaw na medyo makarecover siya, tsaka ko siya papaliguan. Kasi yung mga alaga nating kalapate, minsan pag pinaliguan natin, hindi natin alam na may iniinda na pala sa katawan. So, lalo silang manghihina. So, hahayaan lang natin sila. So, sa going light naman, napakabisa yung sibuyas talaga mga Kadapaw. Na-experience ko talaga yan. Pera biro mga Kadapaw, no? Gabi pa lang mga Kadapaw, subuan nyo na ng sibuyas. Pagka kinaumagahan, sigurado tutuka at tutuka yung kalapati nyo. Tapos, sa tubig, pwede nyong lagyan ng bawang na binabad. Tapos, kung meron kayong honey, na purong honey, pwede nyang painumin. So, yan lang yung mga naging experience ko. Tsaka, huwag nyong kalimutan mga Kadapaw, no, sa mga ibon, sa mga kalapati natin, na yung tubigan nila is naiinitan. Diyan minsan natin nakukuha yung mga sakit. Kasi pag yung tubigan nila nainitan, lalo na kung medyo madumi, yan, nakukuha nila yung virus, lalo na sinasaluhan sila ng mga ligaw na ibon, katulad ng mga maya o kung ano pa mang ibon na umiinom dyan, hindi natin alam. So
maganda mga kadapaw na maging malinis tayo sa loft. Kasi, old school din yung sinasabi nila na walang linis-linis, nagpapanalo naman. Depende lang yan sa sistema natin. So, ako naman kasi kadapaw, nililinisan ko yan ng Sonrox yan. Yan yung ginagawa ko. So, nakikita niya yan sa mga vlog ko na bago sila kumain, tapos magpa-low-fly ako yan. Malinis sila bababa. So, yan yung napakagandang ugaliin natin pagdating sa loop. Kasi meron tayong mga ibon na medyo inaalaga-alaga natin, no? Yung nag-iisang paborito natin. So, wag nating ugaliin na ganyan mga kadapaw. Dapat pantay-pantay yung pagtrato natin sa kanila. Kasi nga, kung halimbawa, training pa lang, meron tayong ibon na binabantayan, no? Parang siya lagi yung binubusog natin. Yung iba, hindi na natin tinitingnan. So, yung iba pala, yun pala yung magcha-champion. So, yung ibon natin na paborito, yun pala yung magdadala sa atin sa talo. So, dapat, yung mag-iibon tayo mga kadapaw, dapat pare-parehas yung disiplina natin sa kanila. So, sa loft fly pa lang, sa pag-training, tsaka lalo na pagdating na sa derby. So, sa training, pagka tinamaan ng sakit, mas maaga, mas maganda. Pag malapit na yung derby, diyan na tayo mamumblema, lalo na pag sa derby na. Bawa, 4 laps lang tayo, tinamaan ka ng first lap, di mo may kakarga. Second lap, di mo na may kakarga. Third lap ka na lang. So, butas-butas na yung ibon. Pero pag sa training, tinamaan pa lang, road training, so, napakahaba pa na habulin natin. Pwede naman natin silang masabay sa toss, lalo na pag medyo malapit pa. Yan yung naging experience ko. Mas mainam na maaga pa lang, tatamaan na yung mga ibon natin. So, may nagtanong sa akin kung nagbabaksin daw ba ako. So, sagot ko, hindi pa kailanman ako nagbaksin. Yan. So, meron nga Lasota. Yan. Lasota, pwede din yan. So, na-try ko yan nung mga medyo newbie pa ako. Pero, napagtanto ko mga kadapaw, no, na medyo mahirap gamutin pagka nakabaksin. Medyo madali lang siya gamutin pagka hindi nakadaan ng baksin yung mga ibon natin. So, yun yung naging experience ko. Di ko lang alam sa mga veterano na, sa mga sa mga matagal ng alapate. So, sabi nila, mainam daw yung pagbabaksin. So, para sa akin, mga kadapaw, no, yung pagbaksin ng ibon, so, sa experience ko, parang ganon yung mangyayari. Mahirap gamutin pagka merong sakit. Tsaka, sabi nila, di daw tatamaan ng sakit. Parang, di naman ako naniwala doon, mga kadapaw, kasi yung mga kasama ko, tinatamaan pa rin sila ng sakit. Pero sabi nila, pwede din na hindi tamaan, lalo na kung yung vaccine nila napaka mahal o imported, ganon. So, para sa akin mga kadapaw, no, yung experience ko pag nag-vaccine ako, lalong-lalo na sa mga newbie, mahirap gamutin yung sakit ng kalapate. Pero pag hindi ako nag-vaccine, experience ko, medyo madali silang gamutin. Kasi pasok na pasok lahat nung gamot sa kanila. So, yun lang mga kadapaw, no? Sana may natutunan kayo sa video na to. At comment nyo na lang kung taga saan kayo, no? Para ma-shoutout ko na rin kayo. So, hanggang dyan lang mga kadapaw. Alam nyo na. God bless.